Nakikitaan ko talaga ng intellectual dishonesty. And I'll call it as such. It's an intellectually dishonest argument. Sasabihin, nagtatanong lang naman eh. Nagtatanong lang naman. Anong fake news? Hindi naman balita yun. Nagtanong lang naman. Hindi balita yun. Ano ba yung format? Editorial sila, di ba? Yung format is editorial na news. Yung LCAB. Editorial kasi nakakapagsalita ng comments yung ano eh, yung mga hosts eh. So it's an editorial. Oh. They claim to be a news outlet. By the way, again, wala akong problema sa mga tao ng SMNI. Kasi marami yung kilala ko halos, well, hindi naman halos lahat. Marami akong kilala dyan sa loob ng SMNI. Wala akong problema sa mga tao. Wala akong problema kay Ka Eric, wala akong problema kay Doktora Badoy. Wala akong problema dyan sa mga yan. Meron nga ako, kanina nga lang, nag-e-exam ako, tumawag sa akin yung isang taga-SMNI, sabi, tingnan ko raw yung balita, meron daw silang pasabog. Nag-e-exam ako. So, hindi ko na nakita. Sorry na, kung nanonood ka, sorry na po. Sensya na. But let us be intellectually honest. Nung pinost ko kanina kasi, yung sa MTRCB, kasi ngayon, ang drama is press freedom. Yun ang sinasabi. Ngayon, walang problema sa akin, paniwalaan nyo yung press freedom. Pero huwag nyo ipilit sa akin na maniwala sa press freedom. Sa press freedom drama nyo. Kasi ginawa na ng ABS-CBN yan. Na-cure ba yung violation na-cure ba yung violations nila nung pagtawag nila ng press freedom? Hindi. Violations are violations. Tapos meron pa ang nag-comment. Di ko alam kung sarap patulan eh. Siguro ngayon ko na lang papatulan habang nagla-live. Sabi niya, bakit? Korte ba ang MTRCB para sabihin na mali yung sinabi ni FPRRD, ganyan-ganyan? Korte ba sila? Ha? Para magsabi may kasalanan sila? Well, MTRCB is a quasi-judicial agency. Meaning, sila ang gumagawa ng batas pagdating sa kung ano ang ipapalabas sa TV at pelikula. Sila gumagawa nun. Rules nila ang masusunod. At meron silang jurisdiction na dinggin ang mga complaints ng mga tao dahil mayroon silang, yung mga tao na nag-complain ay may nakitang parang pagkakamali. Alam nga namang hindi aktuhan ng MTRCB yan. Di ba? Ito yung violation. Ayan, 3 yan. Oh, dalawa sa gikan, isa sa LCAB. 3 violation yan. Minsan nagtataka ako, binabasa ba talaga na to? Hindi. O nakikinig lang sila sa kwento-kwento. May nag-live na ganito, may nag-press ko na ganyan, etc. Sabi ni Aisha, what's the difference between suspension and preventative suspension? Preventative suspension, ginagawa yan kapag mayroon kang offense. Tapos, para hindi magpatuloy yung offense mo, at least dito sa context ni SMNI, para hindi magpatuloy yung offense mo, bibigyan ka ng habang nag-iimbestiga ang MTRCB, sususpend ka. Para hindi nagpapatuloy yung offense mo habang iniimbestigahan ka. Yun ang preventive suspension. Yung suspension, ano na yun? Yun na yung hatol. Baka yan yung penalty. Yung sa NTC kasi, sa NTC? Wait. Preventive ba to? Hindi, 30-day suspension na to eh. Na may show cause order pa. O parang preventative na rin. Halimbawa, kapag manager kasi isang kumpanya, tapos may nag-akusa sa'yo na nagnakaw ka ng pera ng kumpanya, isususpend ka habang nag-iimbestiga. Yun yung preventive suspension.
Tapos hihingi din sila ng show cause order. O, paliwanag mo sa amin kung bakit hindi ka namin dapat tanggalin. Yun yung show cause. Pero dapat nakikita din ng MTRCB ibang program na halos libelous na ang sinasabi. Kung walang nagko-complain, hindi nila papansinin. May nag-complain ba? Kasi naalala ko yung kay Showtime kaya na-suspend yun kasi may mga nag-complain. Maraming nag-complain. Ito kay LCAB tsaka kay Gikan, marami ring nag-complain according to MTRCB. Ayan, si Face to Face saka si RTIA, o di reklamo nyo. Mag-file kayo ng complaint sa MTRCB. Ganoon naman kasimple yun. It's not, ewan ko lang kasi yung iba kasi ginagawa siyang masyadong political. I don't see much politics dito. Yung sa yung sa kamera, yung hearing ng kamera, yun, medyo may nakikitaan ko ng anggulo ng politika yun. Pero itong kay MTRCB, hindi. I don't think merong anggulo to ng politika. What will they gain? Ano mapapala nila? Diba? Ano mapapala ng MTRCB? Batikos? Kaka-graduate lang nila sa Batikos ng kay Showtime, tapos magpapabatikos uli sila dahil kay Gikan tsaka kay LCAB? Mapapala nila dyan. So, yun. Ngayon, so kanina nga, ito, 30-day suspension naman sa NTC. Feeling ko preventative din to kasi sabay nag-issue ng show cause order, ibig sabihin magpaliwanag kayo na may 30-day suspension. So ibig sabihin, hindi muna kayo e-ere hanggat iniimbestigahan namin kayo. Ayan, parang gano'n na sinasabi. So the National Telecommunications Commission has issued a show cause order with a 30-day suspension against Warasug, yung business name ni SMNI. In an 8-page order dated December 19, the NTC also instructed SMNI to provide a written explanation within 15 days from the date of receipt of the order why it should not face administrative sanctions for breaching the conditions of its authority to operate and failing to comply with all the laws, rules, and regulations of the land. Okay. Ito na yung due process na hinahanap nyo. Alam nyo Arnel, hindi ko kailangan ng paghanga mo kung magpapakatanga lang ako. Huwag mo ko yung tulad sa kanila. Hindi ko kailangan magpakatanga para kumuha ng ng affections ng lahat. Hindi. Para lang hangaan nyo ako, papakabobo ko. No, I won't let it happen. Mahal-mahal lang ginagastos ko sa law school eh. Papakabobo lang ako. Hindi. But anyway. Libre naman mag-unfollow, libre mag-unsubscribe. So, kung hindi maganda sa kung hindi maganda sa pandinig nyo yung mga sinasabi ko, marami dyan yung kikiliti sa tenga nyo, doon na lang kayo. Anyway. Diba pa? Nasanay kasi kayo eh. Ayun yung problema sa mga nasanay kasi kayo na kinikiliti yung tenga nyo. Hindi ako ganun. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Hindi ko kailangan ng paghanga nyo. Ang gusto ko lang, maipakita sa inyo yung totoo. Kung ano yung katotohanan dyan. Yung dalawang side. Yung side ng SMNI, side ng NTC, ganito, ganyan. Anyway. Ito yung totoo. So, 15 days, pinagpapaliwanag sila. 15 days. So, ito na yung due process na hinihiling. Ito na yung due process na yun. Imagine, naka-offend ka na nga, hindi ka pa pinasara. Buti nga, sinuspend ka lang eh. Tapos ang sabi, failure to answer within the given period, the NTC said would be deemed a waiver of its right to be heard. Uy, pag waiver, ibig sabihin, wala na. Hindi ka na pwede magpaliwanag.
Pag hindi ka nagpadala ng iyong paliwanag, ang treatment dyan o ang iisipin ng NTC, ayaw mo magpaliwanag. Anyway, game. Tapos the NTC said it found sufficient reason to suspend SMNI's operation under Section 16 of the amended Public Service Act. May na-violate pa na batas. In its order, the NTC acknowledged the resolution adopted by the House of Representatives calling for the suspension of SMNI's operation. So ito na nga yun, ito yung final ni Nograles. Si Migs Nograles. Yan. Yan yung final niya. So, apparently, mukhang binigyan ng due course ng NTC yung SMN, yung reklamo ng Kongreso sa SMNI. Kaya yun. Ngayon mga kotsero, ang nakakatawa, di nakakatawa, pero I don't think it's funny kasi may mga naniniwala sa kanya. May mga sumusuporta sa kanya. Isa ako doon sa mga sumusuporta sa kanya. Nagsalita si Senator Amy. Ito yung sabi ni Senator Amy. Yan. Takot ba kayo na baka tama ang SMNI? Sabi ni Senator Amy. Ito na tayo sa sinabi niya mismo. Sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Sabi pa, bakit natin kailangan ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Okay. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 days na suspension? Nakapagtataka. Takot ba kayo na baka tama ang SMNI? Takot ba kayo sa katotohanan? Ulitin ko lang Ako ay support si Senator Amy pero disagree ako sa kanya dito. And it's quite disappointing. Kasi ako, ang imahe ko kay Senator Amy, sa lahat, compared kay Presidente, siya yung mas objective, level-headed, etc. etc. Yun yung ko sa kanya. Yun yung impression ko sa kanya. And to see her make statements like this na parang, ma'am, may offenses yung network. May offenses. Sen Amy. Pag walang bahala na lang natin yun. So, kaya nga inamin yung pagkakamali. Ulitin ko mga kotsero, ako para sa akin, mas magaling si Senator Amy kaysa kay PBBM. Pero, mali siya dito. Kasi may offense. Kaya ba can she hold Digong on the same standards? It's a legitimate, hindi ko alam, di naman niya siguro sasagutin to. Pero, kung sakali mang makarating, tanong ko na lang, kaya niya hubang sabihin parehong itong sinabi niyang to kay Digong nung ginanya niya ang ABS-CBN? May offenses ang ABS-CBN May violations ang ABS-CBN. At inamin mismo ni Digong bago siya bumaba, Duterte admits using presidential powers versus ABS-CBN. Si Digong mismo umamin dyan. Siya mismo ang nagsabi, I used my presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels. And if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. Tapos, kaya tinira ko talaga sila, ABS-CBN. So, kaya bang sabihin ni Senator Amy to? Baguhin natin yung pangalan. Sino ang takot sa ABS-CBN?
Anong media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Kaya medyo disappointed ako sa comment ni Senator Amy. Sila na kasi yung umamin. May sulat pa siya, 'di ba? Nagsorry pa nga siya. I disagree with Senator Amy dito. Kasi nga may violations, kitang-kita naman yung violations, winarningan na nga sila eh. O gikan para sa masa, naka-receive daw ng multiple complaints regarding an alleged death threat. Nag-meeting, preliminary conference with SMNI. Ang sabi ng SMNI, magre-record na lang kami. Huwag kayong mag-alala para na-edit namin, nakakat namin. Sige, hindi sila binigyan ng penalty. Kasunod, November 15. The board received a complaint about an alleged death threat ulit and profane language. Sagikan ulit. Pinapunta ang SMNI sa MTRCB. Anong sinabi? Nag-meeting daw sila. Wala nang sinabi dito tungkol sa kung ano yung action plan o yung next steps. LCAB, ito naman yung unverified news broadcast. Alam na natin to, hinihiring na to sa kamera. Itong tatlo yung offense. Ngayon, kung walang nagreklamo, anong gagawin natin? Hayaan, walang penalty. Walang nagreklamo eh. Di ba? May nagreklamo. Wala nga naman di pansin niya ng MTRCB. Ito common to na naririnig ko sa mga DDS. Itong sinabi ni Ray Oreo. Sabi ni Ray Oreo, magkaiba yata ang violation ng ABS-CBN. Expired ang ABS-CBN, yung SMNI parang political kasi nagtanong lang. Nagtatanong lang daw kung totoong nag-aasos ang 1.8 million pero sinagot naman ng COA. Ng co-host? Co-host ba yan? Anyway, ito yung sinasabi ko na excuses nyo na panakibutas nyo na lang doon sa pagkakamali ng SMNI. Una, hindi violation ng pagkakaroon ng expired na prangkisa. Hindi violation yan. Ang violation ng ABS-CBN, isa-isahin ko sa'yo, foreign ownership, pagbebenta ng PDR sa mga foreigners, paggamit ng prangkisa ng AMCARA na hindi nagpapaalam sa Kongreso, pagbebenta ng pay-per-view kahit hindi pinayagan ng Kongreso, labor issues, tax avoidance. Naisa-isa ko pa sa'yo. Tsaka biased news. 7. Biased news. Yun ang offense ng ABS-CBN. Kaya yung prangkisa nila hindi na-renew. Happy ang mga DDS. Hustisya. Wala, ABS-CBN. Fake news kasi kayo. Happy tayong lahat. Diba? Ngayon, SMNI has the same offenses. Biased news. Fake news. Beneficial ownership. Tapos gumamit ng prangkisa na hindi nagpapaalam sa sa Kongreso. Galit kayo? Yun yung sinatawag nating intellectual dishonesty. Pati yung lupa, tama, pati yung lupa issue. Ito yung sinasabi ko na dapat hindi lang tayo nakatutok sa sinasabi sa mga pinapanood natin sa social media. Basahin nyo rin. Sasabihin nila, magkaiba ang ABS-CBN sa SMNI, no? Magkaiba talaga sila. Sige, walang problema. Di magkampihan kayo nila Franz Castro. Magsama-sama kayong lahat. Hindi ito tulad sa kaso ng ABS-CBN, sabi ni Frank Castro. Magsama-sama kayong lahat. Yan sinabi ni Franz Castro. Ibang ABS-CBN sa SMNI. Di magsama-sama kayong lahat. Kasi para sa akin, pareho lang yung offenses nila. Kasi yun yung totoo. Lumabas sa hearing eh. Buti sana kung di lumabas sa hearing. Di ba?
O, ito pa isa. Sama-sama kayo ng NUJP. Sabi yan ng NUJP. Oh. Sama-sama kayo. Magkaiba daw ang ABS-CBN tsaka SMNI. O, di sama-sama kayo ng ano, ng NUJP. Grupo ng mga komunista rin yan. Oh. Yun. Sama-sama kayo. Sabi ni Happy Drag Neil, so tama ang kakamping? Sinabi kong tama ang kakamping? Diba ang sinabi ko? Sa paniniwala ko, yung offense, mayroong offenses sa prangkisa si SMNI. Sa paniniwala ko, may offenses sa prangkisa si ABS-CBN. At yung mga ano nila, yung mga offenses nila ay halos pareho. Paano ngayon yan? Yan, sama-sama kayo lahat. Oh. Hindi tulad sa kaso ng ABS-CBN, sabi ni Frank Castro. Sama-sama kayo. Magsama-sama kayo. Kasi ito lang sasabihin ko sa inyo, mga kutsero, hindi ako magsisinungaling dito. Anong mangyayari sa akin pag nagsinungaling ako sa inyo? Hindi ko naman ikakayaman yan. Doon lang tayo sa totoo. Parehong may violations. So pag parehong may violations, o di parusahan dahil may violation eh. Alam nga namang magpikit mata tayong lahat. Di ba? Pikit mata tayong lahat. Tapos, sasabihin natin, hindi, tama, mali ang ginagawa sa SMNI kasi, violation niya ng press freedom, ganyan. Alam niyo, pareho na kayo ng script ng mga kakamping eh. Kulang na lang lumabas si Angel Locsin sa inyo. Kulang na lang maglabasan mga artista para tapos mag-rally kayo diyan. Magtawa doon tapos meron pang ang tawag doon? Yung magpapapirma? Dito sa issue ng SMNI, yung script nyo, yung script ng kakamping sa ABS-CBN. Nagkakasundo, isa na nga lang kayo ng script ito. Pati dito sa hindi pareho ng kaso ng ABS-CBN at SMNI, isa lang kayo ng script eh. Kaya magalit na sa akin, magagalit. Kasi, I really disagree dito sa sinabi ni Senator Amy. I really disagree dito sa sinabi niya. Magtampo na yung magtatampo, magalit na yung magalit. Pero, this is my opinion eh. This is my opinion. So, pigilan yung opinion ko. Diba? Ulitin ko lang, mga kutsero. The law may be harsh, but it is the law. Diba? Jura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Ngayon ganito, halimbawa lang, may magsabi. Dapat makialam si Presidente Bongbong Marcos dyan kasi under naman ng Office of the President ang MTRCB. Okay? Paano pag si Showtime lumapit kay Presidente? Tutuwa kayo? Will you give the same support? Ewan ko lang. Baka magwala kayong lahat.
Ako, magwawala ako. Paano pag gamitin yung sinasabi naalala ko to nung tinanong si Senator Amy. Tinanong siya before, sabi sa kanya, payag ka ba na ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN? Ano sinabi ni Senator Amy? Maraming violations Ayusin muna siguro nila yung violations. Di ba? Paano pag sinabi sa inyo ngayon yan? May violations si SMNI Ayusin muna yung violations. Bakit mali yung sa ABS? Tapos kay SMNI, tama. Legit. Balimbing talaga yan si Roque. Balimbing talaga yan. Ano pa? Ano lang ba pinagkaiba ng ABS-CBN at SMNI? Yung circumstances ng prangkisa, yung isa expired, yung isa ongoing. So what? Pareho namang may violation. Kaya nga hindi na rin yung isa kasi may mga violation siya. Parang si halimbawa, kapag pag nahulihan ka ng pag nahulihan ka ng enforcer, traffic enforcer, na let's say, nag-beat ka ng red light. Tinikitan ka. So, let's say, uso pa rin yung pagkumpis ka ng lisensya. Bago mo makuha yon, kailangan mo seminar. Paano? Halimbawa, ganun din yung nangyari. Yung isa, hindi pinag-seminar. Tapos ikaw, pinag-seminar. Yung isa, nakuha yung lisensya niya, hindi siya nag-seminar. Ikaw, nakuha mo yung lisensya mo, pero nagbayad ka pa ng penalty, nag-seminar ka pa. Akin lang, walang problema sa akin kung tatanggol yung sa SMNI. Pero, kung gusto nyo supportan sa SMNI, walang problema. Pero make it make sense. Dahil ko na sinasabi to. Make it make sense. Make it make sense. Willing naman ako supportan sa SMNI basta nasa tama siya. Siguro malamang sa malamang ako lang ang supporter ni Senator Amy na kumontra sa kanya ngayon. Kasi sorry, hindi ko talaga kayang lunukin. Hindi ko kayang suportahan talaga. Hindi ko kayang suportahan. O di mag-SMNI kayo, hindi ko naman kayo pinipilit Ano masasabi ko kay FL? I don't like her. And besides, why will I comment about her? Hindi naman siya elected official. Elected ba siya? Pag na-elect na siya, kung ma-elect man siya, yun, siguro, pwede nang batikusin yan. Hindi naman siya elected official Kaya wala akong pake sa kanya. Tignan nyo, wala akong pake sa ibang vloggers kasi hindi naman sila elected official. Wala akong pake sa kanila. So mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Subscribe namin dyan sa ating YouTube channel. Coach Jared ang pangalan at meron din po tayong Facebook page. Coach Jared ang pangalan yan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time. Bye!